Okay, Epson Workforce C5790. Error ay 034841. Ito, karaniwan na i-encounter natin itong problema ito kapag nag-overflow yung ating waste box. Tapos, napabayaan natin. Alam mo, nireset natin pero hindi naman natin siya pinalitan. Yan po yung common na nagiging error niya. Ang reason niyan karaniwan ay nababasa yung sensor. Pag nabasa yung sensor, yan po ang nagiging problema hanggang sa patuloy hindi nyo rin magagamit po yung printer nyo. So, paano magiging solusyon yan? Kung sensor, tanggalin ang sensor. Ganun lang kasimple yun. So, paano? Subaybayan nyo ako. Patayin natin yung printer. Patayin natin yung printer. Ibutin nyo na sa saksa para sigurado kayo. Okay. Kailangan nyo iangat ng buto. Okay. Tapos pesa. Meron pa. So, hindi ka agad makakalas, tanggalin niyo po yung default. Tanggalin niyo yung malalaki na nga eh. okay, tinanggal ko yung likod. 4 na torilyo lang naman yun. Tapos yung dito 3 torilyo, 1, 2. Tapos dito meron din torilyo sa likod. Ngayon papasilin nyo kung aangat na siya. Meron pa isa pa. Ngayon, 4 pala. Kaya nga eh, nawala nga sa isip ko yun. Kaya naalala ko nung nag-list ka na ako, putang ina ng lupa. Yan, angat na. Okay. Okay, so natanggal na natin. Papasilin nyo rito. Iitin natin ang kote para makita nyo. Yan. So, tuklap. Ito 2, isang orange, isang pula. Pinutin nyo. Isa. Pasilin nyo naman po para parehas po yan. May pula tsaka puti. 2. Tapos, ito, ikatlo. Ito, nasa ilalim niya, itim, may pula rin at puti. Ibig sabihin, isa source niya. Tapos, bunutin nyo rin po yung ibabaw. Yan, so 4. Isang nasa ibabaw, yung orange siya kapula, tsaka yung itim. Okay, tapos para malinis,
Sigurado kayong hindi ano. Yan nyo rin po sa ilalim. Ito po, napanood lang rin naman sa YouTube to. Kaya lang mga foreigner ang ano. So, ito para naman sa mga kapwa natin Pilipino. Nakita nyo yung kung paano nasable lang ganyan. Yan. Ngayon, ano natin siya. Subukan natin siya kung mawawala yung error. Nakakabit na naman yung waistband na. Hindi muna, ano, kabit nyo muna. Okay. Bago natin. Buhay natin. Tapos, pray kay konti. Ayan na po siya. Up. Pag umukay na po yan, meriendahan na po yun. Ganun lang po ang kasimple yan. Yan, nagkaparamdam na siya. Okay. So, tignan natin. Nag-aana ka na ba? Hanap tayo ng pwede natin ano? Halimbawa, wala kang pera. Kung meron ka po pong isang natitira, paramihin nyo po. Subukan po ninyo. Repeat. Dapat daw sa ibabaw yung ano. Bakit ka sa ibabaw naka-design yung ano neto? Nalagyan tayo dito sa ibabaw. Dito niya i-sinet eh. Yan, may sandaan ka na. May 200 ka na. Sabihin, yung sandaan mo, meron ka ng ano, okay. Then, simple-simple, kumita ka na kagad. Hindi ka man bayaran ng customer mo, kumita ka na. Ganun lang kasimple po. Okay, patayin na natin. Then, assemble natin ulit. Okay, isa pa. Dagdag ko na rin, no? Bilang, ano, kasi karaniwan, yung katulad ng nakaraan, ng problema ko ay nabumuga ng mga inko, nagbabarado. Kasi yung nakaraan, may nagtatanong sa akin, yung dilaw daw niya, hindi nabuga, o kaya kung ano man, hindi nabuga. Kahit anong cleaning nila, hindi nabuga. Ano po yung karaniwang reason nun? Ito po. Buksan nyo po yung, ano, yung ink nyo. Halimbawa, dilaw. Ito, gutin natin yung cartridge natin na dilaw. Third party na ano. Kapag ka po ano, karaniwan may pang suction ng ano, suctionin niyo po ito kasi po minsan nagbabara po 'yan. So kung meron ka pang injection, dapat ito halimbawa ito. So wala ka ba diyan pamunas? Ito. Okay. Meron ako. Ito. Hindi, dapat wala po siyang. Ito walang inko. Hindi, dapat wala siyang ano. Yan, ito. So, ito po, itusok nyo po siya. Dapat ibaon nyo. Tapos, higupin nyo. Papasinin nyo minsan po. Ayan o, hirap siyang humigop. Ibig sabihin po, nagbabara po yung unahan yan. Yan. O, yan. Okay. So, lumuwag na siya. Ganun po yung ano yan. Tusok nyo. Suction nyo. Yan ang problema minsan. Kaya minsan po, nagbabara po yan. Nangyayari po yan kasi po may spring po yan. Yan. So ibig sabihin, malambot na po yung nasa ibabaw niya kasi sinaksyon ko po. So ganun po ang gagawin niyo kapag kakaraniwan po naging. Tapos balik niyo ulit. Then
kung ano, dahil nga sa ano, mag-cleaning na po kayo ulit. Ayun lang po. Tapos, i-assemble na po natin. Balik naman natin ang pag-assemble. Assemble natin. So, una uli na. Kung ano yung huli natin kinalas, yun naman ang una natin ikakabit. So, tanggalin yung plug. Kailangan po ito habang ginagawa nyo nakaangat. Hindi. Yung, pati yung isa. Yan, nakaangat. So, papansinin nyo may mga clamp po. Yan po yung lock. Tapos meron pong lock dito sa ilalim. So, yun yung technique dyan. Pagka lumagotok, ibig sabihin po, pumasok po siya dun sa lock. So, huwag kayo matakot na parang feeling nyo nabasag or na ano. Hindi po yun. Basta-basta nababasag. Yan. Kapansinin nyo, parang ang hirap siya. Nagpit. Tapos papalo ng konti. Hindi po siya nag-lock. Ayan. Then, palo ng konti. Okay po. Pit na po siya. Ayan. Tapos ngayon, balik nyo siyempre yung tornilyo. Ngayon, karaniwan na po nangyayari kapag nagbalik po kayo ng tornilyo. Pupusta ako sa inyo, sigurado sobra yung tornilyo nyo. Ganun po talaga. Parang magic yan. Pag nagbaklas ka ng makina po, pag balik mo po ng makina, sobra-sobra na tornilyo. Alam na alam yan ang mga technician. Umiyak. Kala ko abutang na dito ang nanay. Okay. Kung ito yung una nating kinalas, una naman natin siyang kinabit, kakabit naman natin ngayon yung likod. So pagkakabit ng likod, medyo tricky pero kaya naman yan. Balik ako mamaya. Okay. Ano lang yan. Simple lang naman to. Ang bilis pagkaan, ang bilis lalo yung Ito yung ganito, kalaki. O ganyan kalaki sa bilo. Ba, sa case ko ngayon parang baliktad. Kulang ako ng tornilyo. Ang galing, di ba? Parang magic. Saan napunta yung isang tornilyo, hindi ko na alam. Pero karaniwan po sobra sa tornilyo eh. Ito, magic. Kulang ako ng isang tornilyo pa. Hanapin natin. Oopsie. Wala. Wala ng tornilyo. Nangingi na lang ako dito sa ilalim ng tornilyo. Baka dyan. Nalaglagan lang dyan. Hindi ka naman nagdapag dyan. Dyan ka naman talaga. Dito pala yung tornilyo. Grabe siya. Hindi gumagana yan. Ito pala, oh. Nakita ko, nandito nakakabit. Makita mo rito. Dito pala nakita ko. Ito, oh. Nangitim lang siya. Siguro kasi tumagal. Tumalon, napunta sa sabli. Okay. So, fit na po siya. Ang gamit. Tingnan natin ulit. Kung tayo ay biniro lang, nagumali siya. Boss, buhayin natin. Okay, sana hindi tayo biniro.
Kung bitin pa kayo dun sa 200, okay, dagdagan pa natin. Okay, copy, color, then copy. Paper. Makita naman sa taas lagi ito nakadesign kasi itong ano mo. Eh, yun ang Scanner mo. kasi ginagamit ko yun sa ano eh. Okay. Yun ang ginagamit ko na pang-print. Kaya automatic Sa ibabaw, ka nag-ano. Connecta yun sa ano ko. Hindi lang yung pan-xerox sa akin. Sa akin, pag papel, sa ilalim nakuha, pagka ano, dito sa ibabaw nakuha. Hindi kaya na, wala namang epekto yung, Okay, ito na. yung Ngayon, nozzle check natin. the scanner. Direct. Wala naman. Setting. Maintenance. Blended nozzle. Anak naman, lahat na lang. Dito ay kinabit. Kaya sa paper setting lang naman po yun, ha. Hindi lang ako sanay kaya ng yung sa akin sinet ko pag dito sa taas sa nozzle. Ito po yung quality ng ano niya, bagong bago po, napakaganda. Yan. Then okay. So ganun lang po magana sa ano. Yan po yung Workforce C5790. Wala siyang pinagkaiba sa C5290 liban sa scanner kasi ang C5290 walang scanner, pero ito may scanner. Yun lang mo pinagkaiba niya. Kaya po nung ano, sa isang vlog ko nakalagay doon yung price niya ng ano. Ito ngayon nagmahal gawa ng siguro marami na kasing nagamit. Alam mo naman ang Epson, pagka nakita nilang ano, nagtataas din siya. Makukuha mo to ngayon ng 15.5 hanggang 16. Tapos yung conversion, merong nagko-convert ng 5,000, meron din naman nagko-convert ng 3,000. Kay RM Totanyes na nagbibigay siya hanggang 2.5. Pagka ano, meron daw nagbibigay ng 2K pero hindi ako sigurado. Kaya ko lang i-recommenda si RM kasi siya yung ano sa akin, nag-cheapless. Kaganda kay RM, binibigay niya po yung key. So pag nagka-problema po, pwede niyo po siyang kontakin ulit, madali lang po sa kanya yan. Siguro pagka nangyari yung ganun, burger na lang katapat nun. Ganun po kasimple yan. Okay, yun lang po. So sa susunod ulit, maraming salamat. Okay.